Hi everyone! Good evening, I'm back. This is Sabrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Mga pambato dito sa Miss Universe Philippines. Kakabog kaya ng bongga-bongga. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat syempre sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat ng makamamasam dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang kabugan tayo ngayon. So, ito nga, pag-usapan natin yung mga kandidata ngayon ng Miss Universe Philippines at yung mga reaction sa kanila. So, simulan natin sa pambato ng Aklan. Yes, na si Imelda. Ang sabi gano'n si Imelda daw ay hawig daw ni Angeli Ann Scott Kemes. Pero hindi mananalo ng Miss Universe Philippines kasi daw hindi daw pwedeng pang Miss Universe dahil si Angeli ay natalo daw sa Miss Universe. Nakakaloka, no? Anyway, so napansin ko nga, maganda nga ang pambato ng Aklan na si Imelda. And then, yung face niya, yes, may pagkahawig nga kay Angeli Ann Scott Kemes. Angeli Ann Scott Kemes, Thailand, na na-El Tocuyo sa Miss Universe. Pero syempre, kung na-El Tocuyo si Angeli Ann Scott Kemes, hindi naman ibig sabihin nun, may El Tocuyo si Imelda kung sakaling siya ang magiging Miss Universe Philippines natin. Syempre, magkaiba yung kapalaran nila. Pero sabi ganun daw kasi, hindi daw dapat maging reference ang mga katulad daw ng isang Angeli Ann Scott Kemes dahil daw hindi daw to ang magpapanalo na mukha sa Miss Universe. Nakakaloka. Ako, to be honest, pagdating kay Angeli Ann Scott Kemes, alam naman natin kung saan nagkulang si Angeli noong during na lumalaban siya sa Miss Universe. At kahit din ako, nakitaan ko na talaga siya na nako, mukhang mahihirapan siyang kumilos. So, di ba? Pero, sa totoo lang, hindi mo po pwedeng i-underestimate ang ganda ng isang Angeli Ann Scott Kemes dahil maganda naman talaga ang Angeli in person. Napakabuti pang tao. Plus, nandoon na, alam mo yun, very strong woman. And then, ang nakikita ko kay Imelda, yes, same character, na parang, yes, very strong, beauty na nandoon. Pero hindi ko po pwedeng sabihin na, ay nako si Imelda hindi mananalo ng Miss Universe Philippines or hindi siya pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines kasi katulad siya ni Angeli Ann Scott Kemes. Parang, ang labo naman nun mga guys. Walang ganun mga Mars. Ako para sa akin, si Imelda, iba yung ipinapakita dito sa Miss Universe Philippines. At yung ganda niya, yes, nagagandahan talaga ako sa kanya. In fairness naman sa pambato ng Aklan, ang beautiful talaga ni Imelda. At plus, matalino si Imelda, magaling pagdating sa com skills. Sabi ko nga, wag niyo lang ito patutungtungin sa sa top 5 ng Miss Universe. Pwede niyang tapusin ang laban kung magiging fair lang ha. So, yon. So, kung titignan mo kasi, beauty nandoon. Pinay beauty, lumalabas talaga kay Imelda. Plus, nandoon na magaling magsalita. So, ako para sa akin, may laban. May laban sa Imelda dito sa Miss Universe Philippines. At kung dadalhin mo siya sa Miss Universe, kung paghahandaan naman niya ng bonggang-bongga at gagalingan niya ng todo-todo, di may laban pa rin siya sa Miss Universe. Iba yung naging kapalaran ni Angeli Ann Scott Kemes at iba yung naging kapalaran, syempre, ni Imelda. Kaya para sa akin, challenge to kay Imelda kung paano niya ilalaban ang sarili niya dito sa Miss Universe Philippines. And then challenge to kay Imelda kung paano niya ipapakita sa atin na siya ang kadapat-dapat na maging Miss Universe Philippines. And then para sa akin, lahat naman sila ay may fair na laban dyan. At ayun, tingnan natin kung saan mararating ni Imelda ang laban niya dito sa Miss Universe Philippines ngayong taon na to. I'm so excited for Imelda ha. Si Imelda, isa siya sa mga favorite ko. At ayun nga, napansin ko nga din, hawig siya ni Angeli Ann Scott Kemes na naging paborito ko din sa Miss Universe Thailand. Di ba? Na pinadala nila sa Miss Universe. But
Good luck kay Imelda at good luck sa Aklan. O, di ba? Wish all the best. Syempre, lalo na ngayon, nandiyan na sila sa Boracay. Ay, for sure, malakas yung laban ni Imelda. Tingnan natin kung ano yung ipapakita niyang execution pagdating sa competition na to. And then, para sa sumunod natin, chika, April Smith, hawig daw nila Lela Maswane. Kaya dapat daw ipanalo ng Miss Supranational para daw manalo daw tayo ng Miss Supranational. Reaction mo dito, Mama Sam? Well, ang reaction ko dyan ay sa April Smith, ang isa sa mga nakikita ko na pwede din naman talagang pang Miss Supranational. Ganda ni April Smith ay nandiyan at masasabi ko na yes, magandang i-package si April Smith as a supranational candidates natin kasi hindi pa tayo nagpapadala ng Black Beauty. Sa totoo lang, sa supranational. Sa Miss Universe na try na natin eh. So, dito naman sa supranational. So, try din natin. Kung sa April, ang papalaring manalo ng Miss Supranational, isa tong history. At history din kay April kasi syempre the first Black Beauty na ipapadala sa supranational. And then plus history sa atin kasi the first Black Beauty na ilalaban natin sa supranational. And then ako para sa akin, why not? Di ba? So hawigan daw nila Lela Maswane. Ako to be honest, mas gusto ko makita nila si April as April Smith. Yung beauty ni April, yung signature na April, yung brand na April. Kasi para sa akin, iba syempre sila Lela Maswane, iba din naman syempre si April Smith. And then, syempre hindi naman porket sinabi, hawig na siya nila Lela Maswane, mananalo na yan ng Miss Supranational pag dinalam mo doon. Hindi, tatrabahuhin yun ni April Smith. At kahit nga yung pagkuha niya dito sa Miss Supranational, dito sa Miss Universe Philippines, kung sakali man na ayun yung corona na ibibigay sa kanya, kailangan niyang trabahuhin, kailangan niyang convincehin yung mga hurado na siya ang kadapat-dapat or yung organization na mag-a-appoint dyan, na siya ang kadapat-dapat na maging supranational. Malay ninyo, itong mga sinasabi natin ay nakakatulong sa pagdesisyon ng hurado na maging supranational, di ba? So ako para sa akin, yes, bakit hindi? Bakit hindi natin pwede ipadala sa April Smith? Kung meron naman siyang galing at talino. At kung yung execution niya ang pag-uusapan, ay talaga naman, naniniwala naman ako, kumakabog naman ng todo-todo. At looking forward ako kung ano yung ipapakita ni April sa magiging laban niya dito sa Miss Universe Philippines. At kung siya nga ba ang tatanghalin natin next Miss Supranational. But yung beauty talaga ni April, sabi ko, ay hindi naman ganun kaganda. Pero parang, if they wanted to, talaga Black Beauty, wala nang iba yan sa April Smith. And then, pero syempre, malaking hamon pa rin kay April dahil maraming potential na pwedeng maging Miss Supranational, di ba? Sabi ko nga, dyan si Tarlac, pwede din maging supranational yun. Dyan din si Pampanga na mistisa, di ba? Tapos may tangkad pa. At iba din yung ipinapakitang galawan dito sa competition. Sabi ko nga, kung di universe, pwede din siya mag-supranational. At madami pang iba. And then, isa sa April sa mga nakikita ko na pwede. So, malakas ba yung laban ni April para makuha niya ang corona ng supranational? Depende. Sa organization kasi. Kasi ganito yan eh. Kapag gusto ng organization ay magpadala tayo ng Black Beauty sa supranational, I think it's April Smith. Pero kapag hindi, tapos gusto nila, gusto natin medyo mistisa. So, kukuha na sila ng iba. So, doon na talaga, mababaliwala yung laban niya. Kasi parang feeling ko, bukod sa supranational, I think hindi naman sila pipili for the universe, di ba? Kasi kita naman natin eh. So, yon. So, ako para sa akin, malaki yung chance niya na makuha ang corona ng supranational. And then, magiging happy ako kung si April Smith ang makakakuha nun. Kasi parang feeling ko, it's a new experiment and new challenge para sa ating bansa na hindi lang morena, hindi lang mistisa, kundi meron din tayong mga diverse, di ba, na color na katulad ng Black Beauty na pwede tayong magpadala sa Miss Supranational. Kaya I'm so excited
Diyos ko, di ba? Lalayo pa ba tayo? And then, para naman sa sumunod natin, chika, eto nga, Bea Init. At talagang nagbibigay init sa competition ngayon ng Miss Universe Philippines. Lalo na nasa Boracay sila. Bea Milan. Dahil gano'n, si Bea Milan na kaya ang manglalampaso sa mga candidates dito sa Miss Universe Philippines. Oh my gosh. Alam nyo, sa totoo lang kasi, pag tinitignan ko ang Bea Milan, Windorski, para mo na siyang tinitignan na candidates from another, kumbaga, para na siyang candidate sa international pageant. Kumbaga, hindi national pageant yung ibinibigay niyang galawan kundi international na, di ba? Parang nandoon ka na sa Miss Universe. Kita ninyo yung ayos. Parang, my gosh, lumalaban na siya ng Miss Universe ngayon. Kaya happy ako. So, kung titignan mo, talagang malaki ang diferensya ng agwat ni Bea sa mga candidates na nagko-compete dito. Dahil siguro may dugong banyaga, tapos iba yung quality niya. So yun yung quality talaga Yun talaga yung nagpapakonvince sa lahat. At wala na akong iba pang sasabihin. Hindi ko na lang alam kapag hindi nyo pa nakikita yung quality na meron ang pambato ng La Union. Diba? Talagang quality talaga sa gusto ninyo, quality niya. Yung nakikita natin. So, doon ako na parang nakukonvince talaga. Ayun pa nga lang tingnan ninyo kung paano manamit, yung styling, talagang mapapawaw ka talaga ng bonggang-bongga. Hindi ko na lang alam kapag hindi ka pa na-impress, hindi ko na alam kapag hindi ka pa napawaw sa kanya at hindi mo siya nagustuhan. So, siya talaga yung nagbibigay ng vibes na Miss Universe ba ang kailangan ninyo? Nandito ako, tingnan ninyo ako, di ba? Ganun yung nakikita natin drama sa kanya. Either na gustuhin man natin yung ibang candidates na, syempre titignan din natin yung ibang kandidata. Pero pagdating sa kanya, walang duda wala kang doubt Kasi, to be honest, from the day one hanggang ngayon, hindi mo siya nakitaan ng anggulo na parang, ay, hindi naman pala siya maganda. Ay, hindi naman pala kabog ang niya. Yung ibang candidates kasi, meron silang styling na ipapakita kayo na makukonvince ka, wow, ang ganda. Pero the following day, nawawala nafi-failed yung ganda, nafi-fade na ng bonggang-bongga na parang hindi ka na konbinsido uli. Yung mga ganon. So, kailangan, magpakita sila ng tawag dito. Kailangan magpakita sila lagi ng kailangan kabog para kumbinsido ka. At sabi nga ni Megan Yang, dapat from day one pa lang, ikaw na kagad yung nagsasabi na ako ang queen, ako ang winner, ako ang mananalo dito. At yun yung ibinibigay ni Bea Milan dito sa competition. Kaya madali kang makonvince. Kaya madaling sabihin para sa akin, I think siya yung mananalo dito kasi siya yung nagbibigay ng vibes na pang Miss Universe. Aayawan mo yung beauty na meron siya para ilaban natin sa Miss Universe dahil gusto mong ilaban yung kandidata mo na hindi naman tayo sigurado or hindi natin makita yung vibes na pang Miss Universe or pilit na pilit yung galawan. Syempre, di ba? Dapat natural yung nakikita mo. Yung matic na hindi ka mahihirapan, ganito ang gawin mo. O umarte ka ng ganito. Kasi, ayan, dapat matic yan So, dapat authentic yung nakikita mo. Hindi yung pretend dahil may camera, dahil nakikita mo, alam mo yon na parang, kailangan lumaban ako dito. So, yun yung nakikita ko dito kay Bea, na parang madali kang makonvince kasi hindi siya nagpipretend. Yung acting na nakikita mo sa kanya, yun na yun at siya yun. So, konting galaw pa nga lang yung ipinapakita niya sa atin, pero parang nagbibigay na siya ng 100% na galaw. And then, plus yung beauty, Diyos ko, wala akong masabi. Hindi ko na alam kung ano pang ipapolish nila dito dahil polish na siya. Charot. Hindi, kumbaga parang, alam mo yun, yung parang, she is Miss Universe Philippines. And then, ang ganda. At, siya, talagang, para ka nang nasa international. So, ganun ako kakonbinsido sa kanya. Kaya para sa akin, ewan ko na lang, pag hindi pa to nakita ng lahat, na siya ang dapat ipanalo dito, hindi ko na lang alam kung bakit ninyo ipinipilit yung gusto ninyo na hindi tayo suman-ayon na parang magkaisa na parang para suportahan. So lahat naman sila, syempre gusto natin, di ba? Maka-eksena. But
this is a competition. At the end of the story, kung may ibubuga sila at may ilalaban sila, sige, lumaban lang sila ng bongga-bongga. Ipakita nila na dapat ganyan, na kumbinsido ako sa'yo, dapat makita ko yung galaw mo na hindi ka nawawala sa eksena. Di ba? So, yun. So, kayo ba guys? Tingnan ba ninyo? Siya nga ba ang manlalampaso talaga ng mga candidates dito sa Miss Universe Philippines? Ang pangit pakinggan, no? Manlalampaso. Kumbaga parang, hindi, ganito na lang siguro. Siya yung magpapataob sa lahat. So, yun. Medyo mahirap kasi na talagang kalaban siya. Kasi alam mo na parang nagbibigay siya ng 100%. Hindi kulang, hindi sobra, kundi tamang timpla, di ba? Hindi okay. So, yon ang nakikita ko sa kanya. Kaya I'm so excited sa magiging compete niya dito talaga sa Miss Universe Philippines. And then, malalaman natin yan very soon. Bea, Milan, Windorski, at kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So, yon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre para sa ating mga chika. Sabi nyo ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.